Ito po tayo muli, ang ating instrumento na may panibagong feature para sa mas komplikadong electronic quartz watts chronograph, kung papaano testingin ang chronograph na ito na Swiss made. Ito ay caliber ETA 251.262 at mayroong 5 motor, 1, 2, 3, 4, 5. Ang isa dyan ay motor para sa basic watts at itong 4 ay motor para sa chronograph. Ngayon, tetestingin natin sa pamamagitan ng instrumentong ito na tinawag nating Leercy Quartz Watts Analyzer na mayroong adjustable power supply na kayang testingin lahat ng dibateryang relo, kahit ang antigong tuning fork o acutron na may mababa lang na voltahe ay kayang testingin ito ng instrumentong ito, at gayon din ang mga gumagamit ng lithium batteries. Ngayon ay umpisahan natin na sa pamamagitan ng pag-switch on ng power ng tester na nasa likod. Ayan, makikita natin na 0 ang nasa digital display. At ang magiging reaction ng tester pag tinesting natin ang chronograph na ito ay sisindi itong mga ilaw na ito, pati yung ilaw sa harapan na kulay blue. Pero bago yan ay i-adjust muna natin ang voltahe ng nakailangan ng chronograph watts na ito. Pansinin ninyo na habang tumataas ang voltahe ay tumataas din ang tono ng ating tester. Meron siyang audio simulation upang matiyak na hindi lamang visual ang makikita natin na pagsindi ng mga LEDs, kundi meron ding kaakibat na tunog. Ayan, ibaba na, nasa 1.5 na ang voltahe. Ibaba natin ang nasa gitnang toggle switch, magiging 0. Pero nandito na sa probes ang 1.5 volts na kapag tumunog ito at sumindi ang LEDs, ibig sabihin may voltahe na ang dalawang probes na ito. Ayan, may voltahe na ang dalawang probes. Itusok natin sa negative positive ng movement. Ito yung negative at ito yung positive. Ayan, napansin nyo ba na meron siyang initial sunod-sunod na pulso? At kung nakita nyo sa ilalim ay may salamin na gumalaw ang ilang chronograph hands. At ngayon, may pulso siyang every 1 second. At pag tinignan nyo sa salamin sa ilalim ay makikita nyo ang maliit na sekundaryo na nasa subdial sa tapat ng 6 o'clock position. Tumatakbo ang basic seconds ng chronograph hand na ito, ng chronograph watts na ito. Ngayon, ilagay natin sa isang kamay ang probes at hayaan nating tumakbo, sapagkat ang gagawin natin ay pipindutin natin ang start-stop push button at obserbahan nyo ang pulso na naririnig at nakikita nyo sa LED ay nagpapakita na tumatakbo ang basic seconds ng chronograph na ito. Pero yung chronograph, testingin natin. Start natin ang push button ng start-stop
push button ng chronograph na ito. Ayan, tumatakbo na ang center seconds chronograph hand. Pag tiningnan nyo sa salamin, hindi pala tumatakbo ang center seconds chronograph hand. So, ang problema ay na-confirm, tumatakbo ang basic seconds, pero nang in-start yung chronograph hand, hindi tumakbo ang center seconds chronograph hand. I-stop natin. Tumatakbo tuloy-tuloy ang basic seconds, pero i-start uli natin ang chronograph function. Ayan. Tumutunog at nadoble ang sindi ng pulang ilaw, pahiwatig na kahit walang salamin, kahit hindi mo nakikita yung mga kamay sa mirror sa ilalim, yung signal na ipinapakita ng tester na ito, may dalawang makinang tumatakbo. Makina ng basic time o ng basic seconds, at pangalawa, makina ng chronograph mechanism. Hindi tumatakbo ang center seconds chronograph hand, pero tumatakbo ang basic seconds ng basic time. Ibig sabihin, may bara ang chronograph mechanism ng movement na ito. Dahil buhay, nadidetect ng tester, buhay ang integrated circuit, buhay ang mga coils, pero hindi gumagalaw ang chronograph hand. Kailangan nito ng general cleaning or full service para manumbalik ang lahat ng functions ng relong ito. Okay? Yan ang isang kagandahan ng tester na may kaakibat na sound simulation na nakakapagpabilis ng diagnosis, confirm ng totoong problema ng relo. Ayan, isa na namang karagdagang kaalaman para sa ating mga kababayang relohero at sa mga estudyante ng PWRTCI, ang Philippine Watch Repair Training Center Incorporated na nasa Rizal Avenue, Manila, Philippines. Maraming salamat po.